minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Meron ko ba mga Muslim dito? Itaas ang kamay. Mabuhay! Meron ko kanina. Mula tayo ng ating sarili natin. Duterte! 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 Huwag po kayong matakot. Lahat ko lang narito ngayon ay lahat kakampi! Duterte! Duterte! Alam niyo mga kababayan, hindi po ako pupunta sa mga rally ngayon lang. Kaya umihingi po ako sa inyo ng tawad na ako'y narito ngayon sa harapan. First time. Una ko, pero first time dito lumaki na ako. Naalala ko, sinama po ako noon ng tatay at nanay ko sa Luneta. Pero maliit pa ako noon, 6 years old pa lang po ako. Ngayon wala na po yung mga magulang ko. Ako narito ngayon. At hindi ko rin akalain na ako yung pagsasalitain. Sana po, may share ko sa inyo ang mula sa aking puso. Gabayan po sana ako ni Allah na may pahayag ko ang saloobin ng mga Muslim. Kami po ng mga taga Mindanao, partikular sa Marawi City. May mga hinahin po kami dahil noong panahon po ni Presidente Duterte ay kami mga Muslim ay nakakalapit po sa kanya. Madali lang po kami makalapit sa kanya para humingi ng tulong, para masabi namin ang aming mga saloobin. Pero ngayon, sa panahon ni BBM, hindi o nahihirapan na po kami mga ordinaryong mamamayan na makalapit sa kanya. Sana po ay gabayan ng Panginoon ang ating Presidente. Natuparin niya ang kanyang mga pangako sa lahat ng Pilipino. Sangayon po ba kayo? Tayo po ay naririto para suportahan ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Tayo po ay naririto upang maipahayag natin ang ating mga saloobin. Tayo po ay naririto upang maituwid ang maling sistema ng ating pamahalaan. Ako naman po ay naniniwala sa ating Presidente. Kaya po natin sa iniluklok sa kanyang pwesto. Tayo po ay naniwala sa kanya. Sana naman po, Mr. President, President Bongbong Marcos, sana po tuparin po ninyo ang lahat ng inyong ipinangako sa aming mamamayang Pilipino. Kami po sa Mindanao, sa Marawi City, alam niyo naman po na nagkagera, nagka-siege noong 2017. Marami pa rin po sa amin ang nahihirapan, ang nagpupumilit na mga ahon mula sa mga pangyayari noong 2017. Sana yung mga proyekto, infrastruktura at iba pa ay mabigyan na ng aksyon sa lalong madaling panahon. Sana po, Mr. President, bigyan niyo po kami ng mga bahay, bigyan niyo po kami ng mga trabaho higit sa lahat. Pag-isipan po ninyo, kayo po mga nasa Congress, kayo po nandyan sa mga pwesto na alam namin. Mag-focus po kayo kung paano nyo kami magbigyan ng trabaho. Mag-focus po kayo na paano po gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi yung puro na lang kayo dyan dakdak. Puro na lang kayo dyan paninira sa kapwa. Maging matabang kayo, mga congressman. Alam ko
na marami sa inyo nagkukunwari lang. Ang totoo naman talaga, Duterte ang gusto nyo. Yun ang totoo. Pero, takot po kayo. Totoo po yan mga kababayan, di ba? Takot po sila. Marami sa kanila ayaw magsalita dahil natatakot. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng bayaran. Ang tunay na linya kailangan matapang. Ang tunay na Pilipino ay may dugong matapang. Lumabay tayo ng panahon ng mga Kastila, ng panahon ng mga Hapon, ng panahon ng mga Amerikano. Pero kayong mga nandyan, ano bang inaalala ninyo? Isipin nyo, kami mga mamamayang Pilipino, kami mga nahirapan, kami mga naririto ngayon na nagsasakripisyo para gumanda ang buhay namin. Tatanungin ko po, mga congressman na nakikinig, mga senador, mga nasa pwesto ngayon, alam ko po na marami sa inyo ang nakikinig. Tatanungin po natin ang ating mga kapwa Pilipino. Simula nang naupo ang presidente, gumanda po ba ang buhay ninyo? Wala! Hindi. Narinig po Duterte ninyo. lang ang magpapaganda. Simula nang naupo ang presidente, tinupad po ba niya ang kanyang mga pangako? Hindi! Nung mga nagkaraang bagyo, puro baha dito sa ating bayan. Marami tao ang patuloy na nahihirapan. Kaya sana, yung sinasabi ninyo, mga project ninyo, and control, inyo sana itong totohanin at ipatupad. Wala na dahil yung pera, pinakayuda na. Ubus na. Kung saan kinuha, nagbenta pa po ng ito. Totoo man po yun o hindi, pero maraming naniniwala na totoo po yun. Mga kababayan, sana po ay ang ating pagparito ngayon ay maging mapayapa lamang. Ako po ay napakinggan ko po yung mga pinagsasabi ng ating mga previous speakers. Pero hindi po ako naniniwala sa dahas. Ako po yung may pinag-aralan. Aaral po ako sa universidad. Kailangan po ipakita natin, isyo natin ang ating pinag-aralan. Maaari po natin makuha o makamit ang ating kagustuhan sa pamamagitan ng walang dahas. Ito yung tinatawag na principle of non-violence. Ako po'y naaawa sa inyong lahat. Kailan pa po tayo nagsimula rito. Sa ngayon, ang nakikiniirita ko, medyo okay na itong ating presidente. Ang tingin ko naman talaga sa kanya, hindi siya bad. Bangag! Maaaring totoo ang inyong mga pinagsasabi tungkol sa kanya, pero para sa akin ay may likas naman siyang kabutihan. Hindi po siya kagaya ng kanyang ama na naging diktador at mapangha sa kanyang ibang ways. Pero ang ating presidente, ako po'y naniniwala sa kanya na kaya po niyang pabutihin ang ating bansang Pilipinas. Mauna tayo sa utang! Pero kahit kung hindi naman po siya, kung wala nang ibang leader, ang tanging makakapalit sa kanya o ang makakapagpatupad ng kanyang mga pinangako at magpapatuloy ng legasiya ng mga Duterte ay walang iba kundi si Sara Duterte. Yes! Kaya atin pong isigaw ng paulit-ulit, Duterte! Duterte! Duterte!
speech. Pakinggan niyo po itong kwento ko sa inyo, may lamang po ito. Gusto ko lamang po ituloy yung principle of non-violence. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, was not a ruler of nations, nor did he have any scientific gift. He had no wealth, no home, and did not even own a suit of clothes. Yet, this modest man did what others before him could not. He led his entire country to freedom using the principle of non-violence. He served and sacrificed for this cause until it bore the fruit of independence. He came by power by inducing over 200 million people to coordinate mind and body in a spirit of harmony for a definite purpose: freedom through non-violence. In history, the majority of national heroes are warriors. But Gandhi ended British rule over Islamic India without striking a single blow. Walang rahas. 200 million people, mas marami sa akin. Pero nakamit ni Gandhi ang kanyang mithiin na kalayaan. In history, the majority of national heroes are warriors, but Gandhi ended British rule by using the principle of non-violence. In short, Gandhi accomplished a miracle. For it is a miracle when he influenced the minds of millions of people, not by force or coercion, but through unity in the spirit of faith and love, and achieved this astounding feat. His good traits gained him a tremendous voice of influence that led to India's independence. Some observers call him a master politician. Some believe him to be a saint. But to the millions of Hindus, he was their beloved Mahatma, meaning great soul. So yan po magtatapos ang aking speech, mga kapatid. Ating po ay sigaw, Duterte!